Hindi namamatay kahit na sa mga matitindi at delikadong stunts na ginagawa nila o kahit na matitindi yung mga aksidenteng kinapilangan nila, they were not able to cheat death. It's just that hindi pa nila oras talaga. At maging ang mga mayayaman na may kapasidad para sa dekalidad na ospital at bigatin magagaling ang mga doktor, wala silang magagawa kapag oras na nila. Walang magagawa ang tao para dugtungan ang kanyang buhay. Kaya nakatatakot naman talaga ang kamatayan. Pero ano itong sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ating napakinggan? Na ang mga namumuhay daw ayon sa kanyang aral, kailan may hindi makararanas ng kamatayan. Pwede ba yun? Siya nga mismo, alam natin namatay. Kaya nga, merong mga mahal na araw at kaya nga may isa-celebrate tayo muling pagkabuhay dahil siya ay namatay. And so ano itong ibig sabihin ng Panginoon? Well, siguradong matutulungan tayo ng ibang mga sinabi pa niya kasi ang sabi niya sa Juan 11:25, ako ang pagkabuhay at ang buhay, sino mang sumampalataya sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Sa makatuwid, meron pa ring kamatayan maging sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yun nga lamang, hindi ito kamatayan ng Espiritu. Hindi ito kamatayan ng kaluluwa. Kamatayan lang ng katawan, manapa. Sapagkat nauna rito ay sinabi rin ng Panginoon sa 1:5-24 na ang mga nakikinig at sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ang mga ito raw ay hindi nahatulan sapagkat ang mga ito, ay inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sa makatuwid, ang mga nananampalataya kay Kristo na bubuhay pa lang ay mayroon ng buhay na walang hanggan sa kanilang kaluluwa, sa kanilang espiritu. At yun, kailanman, kahit mamatay ang kanilang katawan, ang siyang hindi mamamatay. Yan po ang dahilan kung bakit pwede talaga nating sabihin patungkol sa isang namatay, lalo pat alam nating naisuko talaga na sa Diyos ang kanyang buhay. Hindi na siya yan. Kasi patay na yan. Mga remains, mga labi o mga naiwang na lang niya yan dahil siya ay nanatiling buhay. Consequently, sa English version po ng gospel reading natin ngayon ay sinasabi ron that anyone who keeps my words will never see death. Ang magandang example po nito ay si San Esteban na unang Kristiyanong martir o yung pinatay, nag-aalay ng kanyang buhay para kay Kristo. Sapagkat ang sasabihin sa Acts 7:55 ay, bago ang kanyang kamatayan, Stephen saw God. Nakita niya ang Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, si Jesus. And then, people stoned him to death. Tapos sasabihin ng verse 60 ay, he fell asleep. Hindi sasabihin doon namatay si San Esteban. Ang sasabihin doon ay, he just fell asleep. Pero sabihin sa Tagalog version na namatay siya. So paano natin i-reconcile ang dalawa? Ang namatay talaga ay ang katawang lupa lamang ni San Esteban. Pero hindi ang kanyang kaluluwa. Because as a true follower of Jesus, nang dumating na ang kamatayan sa kanya, he did not see death coming. Instead, he saw Jesus coming for him. Pag ganun nga ang nangyari, na kapag tayo sinalubong ni Jesus sa oras ng ating kamatayan, si Jesus na minamahal natin pero mas nagmamahal sa atin ang kamatayan ay magiging talagang parang pagtulog lang. Walang sakit, walang lungkot, walang takot na mararamdaman. O hindi po ba batay sa mga naririnig natin para sa mga kapatid nating malapit ng mamatay, may nakikitaan niya silang mga kaluluwa na sumusundo sa kanila. At sino itong pangkaraniwang tinatawag nila? Sige nga. O hindi ba kung hindi yung asawang namatay, yung anak na namatay, yung magulang na namatay, ibig sabihin yung mga taong malalapit sa kanila. Mga taong minamahal nila at minamahal din sila. Kaya nga kapag ayaw pa nating mamatay ang isang tao, anong sinasabi natin? Kapit, huwag ka munang sasama sa kanila. Kasi alam nating malakas ang hatak ng mga sumusundong ito sa taong mamamatay na. Kasi ang mga taong ito ay hindi iba sa kanya. Minamahal niya at nagmamahal din sa kanya. And so imagine kung sa oras na ating kamatayan, ang Panginoon mismo ang siyang susundo sa atin. Ang Panginoon mismo ang siyang magsasabi sa atin na, halika na, huwag ka nang masyadong maghirap pa.
Sa bahay ng Ama ay maraming silid at gaya ng naipangako ko, kapag naipaghanda na kita ng matitirhan, babalik ako at sasama na kita. Ito na ako. Handa na ang titirhan mo sa bahay ng Ama. Halika na. Makaramdam pa kaya tayo ng takot at lungkot pag gano'n kung si Jesus na ang siyang sumusundo sa atin? Si Jesus na minamahal natin at mas lalong nagmamahal sa atin. Oh, I believe that will automatically be heaven for us. Langit yun, maliwanag. Yung tayo kanyang sunduin, hawakan niya ang mga kamay natin. At yung pain ay hindi manatili sa kaluluwa natin, sapagkat ito naman talaga ang mananatiling buhay kapag namatay na ang katawan natin. Kaya ang mahalaga, ang kaluluwa, binibigay na sa atin ng Panginoon ng opsyon na hindi natin ito maranasan pagdating ng panahon. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya, sa Panginoon. May nabasa po ako na kung titingnan nga daw po natin ang alphabet, between B and D is letter C. And B stands for birth, while D stands for death. In between, there is C. And C stands for choice. So, what does this mean? Ang ibig sabihin ay, birth inevitably leads to death. Talagang mamamatay at mamamatay tayo. Yun lang, binuhay tayo, automatically, pinanganak tayo, kaagad-agad, araw-araw, moment by moment, biyahing kamatayan na talaga tayo. Wala tayong magagawa dyan. Pero, in between birth and death, there is our choice. Pwede tayong mamili kung paano natin haharapin ang kamatayan. Whether haharapin pa natin ito na natatakot, nalulungkot, o parang pagtulong yan. Well, it will all depend sa mga choices na ating gagawin habang tayo nabubuhay. Sapagkat kung sa pagpili natin ay pipiliin natin lagi si Jesus. If in between our birth and our death, we will always choose Jesus all the days of our lives. Then and only then, ang kamatayan ay hindi na magiging karanasan na nakatatakot at nakalulungkot. Ito'y magiging parang tulog lang na kapag gising natin. Ang Diyos, alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di sapagkat mahal ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Ikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung huwag matakot mabuhay. Sapagkat dahil sa mga problema ko kadalasan, nawawala na ako ng pag-asa. Sobrang hirap kasi, sobrang takot, pag-aalala ang aking nadarama. Kung minsan parang gusto ko na talagang mamatay na. Pero, hindi dapat magtapos ang lahat ng pakikibaka